buntag sa tanan. Sabado karon, so focus ta sa the book of Psalms. Naanata sa ika-142 na to nga pagtuon sa the book of Psalms. And please open your Bible to Psalm 90. Atong tiwason ang Psalm 90. Let's all stand, please. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for giving us strength sa pag-anhi sa church and allowing us to fellowship with one another. And thank you, Lord, that you are in the midst of us. And thank you, dear God, for giving us wisdom that we may understand your message, Lord. And I pray that you will use me, empower me to deliver it. And I pray that you will be honored and be glorified in our midst this morning. Thank you once again. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to ang part number 2, mga igsoon, sa living with eternal perspective. Living with eternal perspective. Again, kaning Psalm 90, prayer ni Moses, mga kaigsunan, o gi-contrast niya ang eternal nato nga Dios, ang iyang nature, no, iyang eternal nature, and ang atoang pagkamubo sa kinabuhi. Man's fleeting life. So hinaot pa nga sa atong pagsabot aning Psalm 90, mga igsoon, makasabot ta na dili gyud ta molihis gyud unta, no, di gyud ta molihis sa giyas Ginoo. Kay sa kamubo sa atong panahon, wata kay bawa sa padung. Sa kamubo sa atong panahon ug sa kapaspas sa oras nga magdagan. Unya kung atong tan-aw rilo, magyon na nausab ayang tuyok ba? Paspas kay budagan ang panahon. Ug di na nato babantayan, mga kaigsunan, usa ka adlaw matiguwang na ta, wala tay panuhod. Wa na tay kusog. Dili na ta kalakaw og layo. Diha pa ta unya mag-desire nga mga lagad sa Ginoo. Uwahi kaayo, mga kaigsunan. Ang Ginoo nga nagbuhat nato, ang Ginoo nga gamhanan sa tanan, ang Ginoo nga dunay kahibalo, siya nakahibalo sa unahan, ug siya nakahibalo sa atong karon, wala nato paminawa karon. So it's a mandate, mga igsoon, for us nga atong paminaw ni. We need His perspective. Nga sa atong pagkinabuhi, ang panlantaw sa Ginoo mo'y atong gidesire o mo'y atong gigamit using His Word. And through the Holy Spirit's wisdom, makasabot ta sa paggiya sa Ginoo. Kay kung ang Kristohanon masipyat siya, mga kaigsunan, muratag naa sa lugar nga like Thailand, Manila, masipyat kag agi, mga igsoon, layo kayo bakwi. Unya ang pagbakwi nimo, kuan kayo, kanang gasto kayo. Kamantay tas kinabuhi. Kasagaran sa atong kinabuhi, one way. Mabitaw na ni backslide, lisod kay balik. Wa ko kita Kristohanon, mga igsoon, ni backslide karon, naulian ugma. Di ba? Kung ugma magani ato isgutan, ang imong ugma next year pa, may tag next year. Dugay maulian ng tao. So ato nang hinumduman, mga igsoon, ang Ginoo naghatag na siya og guidance nato. In fact, gitagaan jud ta niya guide, the Holy Spirit within us. So ato ning atong i-enjoy ba the presence of the Holy Ghost within us. Maminaw lang gud ta gud, simple ra kayo, maminaw ra gud ta. Are you listening? Unya, kung dili nato tugutan nga magiyahan tas Ginoo, di kita kasabot, mga igsoon. Nay mga nindot kayo nga mga sugyot, di na to ma-absorb. Kaya ang ato rang kitaray magbuot. Way magbuot nako kay ako ni kinabuhi. Kana nga klase nga tao, that is gitawag nato nga self-centered person. Kana bang way makasud nga mga kanang pagtudlo or pagmaymay, pag-guide, no? Unya, daghan makitag ma-learn. Bisag sa ta mulingi, maka-learn ta. Gingna kita sa Ginoo, learn from the ants.
Learn from the spider. Learn from the kunis. Learn from the small things. So maka-learn kita na nila. Kana pa, bisan sa mga unbeliever, maka-learn ta. Are you listening? Na ako'y nakitaan mga igsoon, samtang paghuman akong study gabi, ni Flashman sa ako ang timeline. Kining waking up at 5 a.m. Kanag duha ka oras, 5 to 7, that's the time to win the day. So if you win your morning, you will win the whole day. Kay samtang natungog pa ang kasagaran tao sa kalibutan, nagmata na ka o nagpreparar. So there should be 2 hours preparation before ka makibaka. Kay basig mababoy ka kung di ka mangandam. Di ka makalampos. So that is why it is a wrong thing to wake up late and to sleep late. Mana mahimong stagnant atong kinabuhi and it will be the same over and over again. And it is biblical to wake up in the morning. So without pa, daghan ta mahimong 5 a.m. kanang club. No? 5 a.m. club. Nahantod na may earlier pag yun, ang pinaka-suitable, daghan jud kag mabuhat, alas 4, no? So you need to sleep 8 p.m. Alas 4 ka mata. If you sleep 9, alas 5 ka mo mata. Ingon ana. Kay, once you lose your body, you lose everything. Our body is our vehicle. If you don't take care of your body, you are not taking care of your life, you will lose your future. Mawa imong future. So ang Ginoo nagbuhat nato, if we don't have that eternal perspective, ang ato ra gyud is how to use it, not how to take care of it. Mura taog ka lang mga tao nga naay sakyanan nga wag gyud kay idea unsay lifeline sa sakyanan. Ang imo ra nga basta mudagan pa, sige, wa kay change oil, wa kay pa-check up. Basta mudagan, okay. Unya ang gasunod nimo ga problema na kay itom na kay aso imong tambutso. Mo ni may tabos kinabuhi, wala na atiman. Nay nagsunod nimo magsiingon unsam ni siya. Unsam. Look. Kita biya ko ni simba na siya oh. Usay magdana siya Bible, hala naunsa man na siya. Kita sa tong aso perting ituma. Di ba? Niya daghan pa kay mga tao nga atong absent kay magdali magkitahay ta. Nya mga tao malabyan nato mga igsoon perti nalumos sa atong aso. Nakasuway na mo, nagsunod mo, labi na ng motor mo. Nya nagsunod mo ni bulhot lagkalit unya pagkahuman nawagtang kas pananaw sa mga tao kay natabunan ka sa itom kaing aso. Nakasuway mo. Perting lainas baho rabana. Pareha rin yun as kinabuhi sa tao. Nga nagsunod mga kaigsunan, nalipong sa imuhang baho, sa imong batasan. So pareha rin na. So sa ato pa, maminaw tas naghimo na to. No? Dili ta ay pareha na mga tao kan ay sakyanan niya wag gyud nag-study unsa man ni sakyanan unsa may need niya para mahimo na siyang as murag brand new gyapon. No, atay kalibutan kanang internet for example, router. Ug itay kalibutan nagtuo ra ta nga magsina nag-on diha unya wag tay buhaton diha hantod maguba. No, kinahanglan din sila once in a while imo nang ipaungon, ibto nimo 30 seconds before nimo i-on og balik kanang ma-off na gyud ang iyang mga kapasitor tanan. Kay nag-hold na siya memory. Once na mapuno na ng memory, mura man computer ng kuan kanang router. Kung mapuno na ang iyang memory diha, muhinay na ang flow sa internet. Kaya kita utak kay baw unsa din na abi nato pasahanan na. Abi nato muhatag na sa internet dito nag-save na siya memory unya kung mapuno na mo nang muslow. Muna kinahanglan siya i-reset. Kinahanglan siya makadawat og bagong ticket, ID ba?
para mo restart na sad siya. Mo nang pag magpaayo ka ingnon ni ka i-off sa 20 seconds or 30 seconds, unya i-on og balik. Para bag-o na sad na ticket ang madawat sa imong router para smooth ang dagan. No? Pariha ra gyud gihapon na sa Kristohanong kinabuhi. You need to reset. You need to renew. O ang renewal na to is every day. Para makaangkon ta og eternal perspective. Para ang atong kinabuhi nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may reason, unsa may purpose para smooth ang dagan sa kinabuhi. Do na ay problema, di man na wa man gi-promise sa Ginoo nga once mo basa ka, once mo tuon ka, once mo sunod ka, wa na kay problema. Dili na ay problema, but you know how to take care of it. You know how to face it. You are not going to run away from it. Because running away from a problem is adding more problem. Sultihan ta mo, kanang manag-asawa, niya nag-away, buwag ta, nagtuo mo nakagawas mo sa problema. Gipunan ninyong problema. Naapay mas dako. So, face your problem, but you should know how to face it. And the best way to face our problem is with the Lord. Kay siya mo'y nasayod yun anak tanan, usaon na siya pag-settle, usaon pagsulbad, ayaw jud ibiya ang Ginoo mga igsoon. So this morning magpuno tag tulo ka puntos ani sa Psalm 90. Nanatay sa ikaupat mga kaigsoonan. And number 4 is the brevity of life. Maka-imagine mo unsa ka mubo ang kinabuhi ug unsa ka week. The brevity of life. So ang Psalm 90, 9 to 10 nagsulti diri unsa ka frail kining atong kinabuhi mga kaigsunan. Ingon sa verse number 9, for all our days are passed away. In thy wrath, we spend our years as a tale that is told. Mura na gyud siya og kanang old story. Kaning atong kinabuhi mga igsoon. So nasayod ta nga kaning adlaw na to. Karon Sabado buntag pa. Unya dali ara mo gabi na ni. So muna kita mo salig tas Ginoo mga igsoon. According sa Bible kani atong kinabuhi mulabay na ni. In verse number 10, the days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength kay sige ka og kanang exercise, sige kag kaon og mga healthy food, ni taas they be 80 years. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Bisan pagpilay edad nimo 90 anyos, 100 mamatay kagyod. Dili pwede nga magpabilin ka diri nga di jud ka mamatay. Kay why eternity diri? Ang eternity tuwa sa langit ug impierno. Mao na yung mga lugar nga magpili ang mga tao kung asa nimo gusto nimo i-spend ang imong eternity. And praise the Lord, naghatag siya bridge, gitagaan ta niya og hope nga makaadto ta sa langit, and praise the Lord, nakadawat na ta ni Kristo. Kung tinuod nakadawat ka, ang imong eternity tuwa na sa langit. Not here, mana promise nga eternal life wala diri kay di man ni eternal diri. Mahunong magyuni, puuhon man is Ginoo. Pero dito sa langit, mga igsoon, tuwa dito ang eternity. Mao na samtang naata diri nanginahanglan ta og eternal perspective kay why eternal life, pero nanginahanglan ta langit nun nga kahibalo, panlantaw sa kinabuhi. Kay wa gyud ta kahibaw unsay sunod, but God sees everything. Labaw pa siya GPS mga igsoon. Tultulan ta unsay atong kinabuhi. Samtang wala pa ni fly away kani ato ang kinabuhi mga igsoon. And always remember, na nagsunod nato, na nagdepend nato sa atong kinabuhi. Ug unsay buhaton nato mga kaigsuonan, apektado na silang tanan. Kita mga parents, natay mga anak. Sometimes ato silang ma-neglect. We make decisions na we do not know na wata naghuna-huna nga maapektuhan ilang kinabuhi in the future. Muna pataka lang ta og desider sa atong kinabuhi basing on our feelings. Basing on the situation. Maybe you are hurt. Maybe you are so excited. Pataka lang ka decide
No, larga ta diri, larga ta didto. Ay mo kinabuhi gihurot nimo, suroy-suroy. Ang kinabuhi sa imong anak na neglected. So whether sa kalipay o sa kasakit, makahimo tag sayop nga mga desisyon. But if we are using or asking God for eternal perspective, diha makaangkon tag wisdom mga igsoon, how to make decision in every situation sa kinabuhi para walay collateral damage. Life is short, filled with labor and sorrow, and quickly passes away. Mubo na ni. Unya, mo nag-iingon sa Bible, mga kaigsunan nga, mura ba o kanang, usay, ang pag-atos langit God, in a twinkling of an eye. Kapaspas, no? Inika, patay ni mo, tuan na ka sa gingarian sa Diyos. Dili na mo travel pa, mga igsoon, huwat 40 dias diri. Una pa ka mo ato sa eternity. Diretso na na. Kung ato ka sa impierno, ana sa siya kapaspas. Gilamoy kadayon. According sa Bible, naggangana da ang impierno para sa dili mga luwas. So yung ana siya kapaspas, kung mo pass away na ta, mga kaigsunan, wa na. So diha pa ta makahibaw, mubuar gyud kinabuhi. No? Makita ta mga igsoon, ay mga bata pa nagamatay. Na mga tiguwang nangamatay, magkaingon sa ta nga, luwas ba ka ito, no? Dugay-dugay na ba ito sa kalibutan, naingnan ba ka ito? Unya, mahibawan man rin mo sa haya, mga igsoon, dagang kay ilim nun, makaingon dyan ka. Kuyaw. Kaya wa may Kristohan nun nga magpainom sa diyang na mamatay. Magpakapi. Di ba? Magpakapi, pero magpainom, wala. Magpasugal, mamadlong gina, why sugal? Oh, pero makita ni mo, nagsugal, nag-inom, mga igsoon, di yun na luwas nang naghihaya diha. Ingon ana na siya ka dako og porsyento nga di gyud luwas, mga igsoon. Ikalima, the prayer for wisdom. Since we do not know what is next, what akaybaw unsay sunod nga pakli sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud tag wisdom oy. Kinahanglan gyud tag kaalam sa Ginoo kay wa gyud ta kahibaw. In verse 11 to verse number 12, yung Bible mga igsoon, who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So wa gyud nasayod mga kaigsunan kung unsa ka grabe ang kasuko sa Ginoo, but gitagaan tag idea sa Bible kung unsa ka grabe ang fear of the Lord, sama rasad ang wrath of the Lord. So na natin idea, unsa siya klase masuko. The power of His anger, mga igsoon. Mauyog niya ang kalibutan. Pwede niya bungkagon at one time. Pwede niya palagputon anytime. Pwede niya pahunungon ang human race anytime. Ingon ana siya ka-powerful. Kaya niya papason tatanan sa usa lang ka segundo. Pero tanawa ang mga tao, mga igsoon, nabay kahadlok sa Ginoo. Pero niya, kung tanaw ni mo ang kalibutan, mga igsoon, everything is the Lord's property ba, no? Pero giunsa sa yawa pagguba. Og tanawa, giunsa sa yawa pag-humiliate ang Ginoo ba? Itapan mga kaigsuonan. Nanganta mga Kristohano, nanganta ang kalibutan mo, tanawa asa pas nindot, accompaniment and everything. May nusa na lang itong mga suga, kaya di ba mo gamit ang Kristohano ng suga? Tinuod nga Kristohanon ba? Kanang parihar nagsuga ana, magduda ta ana. No? Nag-ana-ana ang suga nila, pareha sila, gaana-ana nagsuga, so ang suga nila pantay, magduda ta ana. Di ba mo gamit ang Kristohanon ana, it's so worldly. No? So, pero atulay basihan ba? Accompaniment, the singers, ug accompaniment diri sa kalibutan, mga singer, tanawa ra gud na mukanta na si Frank Sinatra, Rod Stewart, tanawa na orkestra, mga kaigsunan magduyog. Wow! Magkaingon ka, pagkagrabihan ni Duta. Unya ang quality sa ilang mga sound system. Pwerte ka, class A. Mga Kristohanon. O ba, duyugan lang pakpak. Duyugan kutsara. Tsaka mamasko.
Hindi na ma-absent, gitara. Wala gyulain kay gitara. Wala, uban mga kasimbahan na kamot itaw, na violin, na mga ingolana, pero paminawa. Naa ba? Nagkaiusa ba? Pero tanawas kalibutan mga igsuon, tanawa, paminawa ni mo, kaninduta. Inigpiyong ni mo, ang harmony sa mga instrument. Nagtubag-tubag mga igsuon. Mura ka giduyan-duyan sa kahanginan. Paminawa, ikabot na sa mga mura ka gutay-gutay. Tanawa na gud. Tungod kay ang mga Kristiyanon, dili willing muhatag silang kinabuhi sa Ginoo. Gipakawaman sa yawa mga igsoon ang maker. Nga ang yawa, grabe kay nakaumol og talent. Nga di ba yan na iya sa yawa, iya ba yan na sa Ginoo. Pero gigamit mga kaigsunan, ang mga talented na mga Kristiyanon naghilom-hilom. Wala gipagamit sa Ginoo. Nga ang Ginoo gani bisag wa kay talent anak, tagaan kas Ginoo because He owns it. Pero wa man tay wisdom God. Kung saan nato pagpagamit sa Ginoo atong kinabuhi. So the more nga dili nato i-desire ang wisdom mga igsoon, wa tay ampo-ampo Lord tagaay kog wisdom. Ang ato rin makita sa atong kinabuhi, ang bati. Ang makita na to sa mga situation, ang bati. Mao na, the more ang mga Kristohanon, dili mo pangayo og wisdom sa Ginoo kay siya may nagbando na pangayo akong wala. The more di ka kanang mahimong panalangin sa uban, kay ang imong makita, bati man. So dapat naagyo tayo wisdom, ampo gyud ta mga kaigsunan. Lord, tagaay kog wisdom in town. Kay kani akong kinabuhi, wag yun eh. So, makapangayo gyud ta kung nakahibaw ta unsa ang power sa Ginoo sa iyang kasuko. Mahadlok ta oy. Are you listening? Look at verse number 12. So, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Kung nakahibaw ka, unsa klase masuko ang Ginoo. Hindi ito natin nahibawan, o ay Diyo nagpasok kaya masuko na. Muna yung nag-dragon, manggawas ang kayo sa baba. O ato ba napasukon? Kay bawtay ng ana siya masuko? Di, gyud, mag-amping gyud ta. Uy, grabe, masuko ang Ginoo. Ayaw, pasuka. Nagdaan na gud tag-ingnan gud, gidagan na kag Holy Spirit, ayaw siya pasuba. Do not grieve the Holy Spirit within you. Kay naagi kapungot sa Ginoo, kung iya na nang buhian na iya kapungot, mga kaigsunan, di yun na nimo mapangandoy yun. You will not even desire for it. Grabe ka sakit. No, kingon ta trahedya, kanang mga calamity. Oh, kumayon ta kana only God can make the wind strong and only Him can stop it. Siya rin ba kahunong, anak? Mao na kita, mag-ampot ta, na bagyo, mag-ampot ta sa Ginoo. Kung sincere ka mga kaigsunan, protected ka. Di ba? Mga butang, mawa naman na. Pero ang kinabuhi, mga kaigsunan, lisod kayo ibalik. Kung mawa na, butang, inigkaanod. Pwede maka-acquire na balik. Pero pag kinabuhi na maanod, so pagbalik ka na. So mana, kung nakaibaw ka, nga ingon ana na grabe musuko ang Ginoo. So, tanawang ampo ni Moses, teach us to number our days. Pasabot ana, help us to be careful in everyday life namo. Kay kung lang manambira na nimo, mag-careful ka. Di ba? Kana bitaw may unta nga, grabe ni siya ka, maampingon, dinumero ko na iyang lakang. Di ba? Di ni ma-miss ba? Di kay ka lang, way pakabala sa kinabuhi. Bisag ko sa, asam rin, 100 na lagi ito. Wata kaibaw ko si daga niya. Pero kaning, dinumero ba? Help us to number our days. Pasabot na mag-careful man eh. Tabangi mi Lord nga among hanayon kining among kinabuhi. Among ampingan kining among kinabuhi. Unya, para
that we may apply our hearts unto wisdom. Mo na mga Kristohanon nga nagpangayo sa Ginoo wisdom gaamping na. Naninguha na nga dili maguba iya kinabuhi og dali. So will you pray for wisdom? Na Ginoo na may nagingon na. Kung wa kay wisdom, pangayua sa Ginoo ang wisdom. Because every believers needs wisdom. Niyang wisdom, maangko na nimo if you have the Word of God in your heart. What's the use for wisdom if you don't have the knowledge? Because wisdom is the one that will help you apply what you have learned. Kaya kung knowledge ra na siya, puff up, makapahinambog na nimo. Na kay knowledge, wala kay wisdom. Ang imo ana, mangita ra kag debate, kaysa may debate nako. But if you have wisdom, this is life. This is not created and given to us for debate. This is given to us to guide us. Instructional book ni mga igsoon. Dili ang ilalis. Sa mga dili mo tuo, pasagdi na sila. Ayaw pugsa. Kay walay taong musunod kung napugos. Labinag na pilde. Muresbak na mga igsoon. Muna wagi kuanda way daog diha. Sa ato pa kay manual man kita na kag manual ipakiglalis nimo. Kung di ka motuma sa manual, awa tay mahimo ana basta mao lay manual. You cannot change it. Sa diyang gihimo na nga machine, mo ni manual niya. Mo ni siya ang tanan diha, specs tanan diha. Capability tanan, ang iyahang unsay mga features ana, naa diha tanan. So if you want to know that machine, you need this book. If you want to know your life, you need this book. Or else, you're going to use your life. Contradict sa will sa Ginoo. Contrary to His plan. Mao nang kinahanglan gyud tag wisdom because di na to ma-apply kung unsay nabasahan nato. Knowledge and wisdom is two different things. Knowledge, ma-acquire nimo from reading. Magtuon ka, nakangko kag knowledge. But once wa kay wisdom, knowledge pop up according to the book of Corinthians. Makapahinambog na, makaguba sa imong kinabuhi. And that is why, Lord, tagay mig wisdom. Yung sika sa ampo na, Lord, tagay kong wisdom. O di ka basabasag Bible. Tagaan ba kasi Ginoo wisdom? Para unsa ganay ang wisdom? Unsay gamit sa wisdom? Para mo guide nimo sa pagunsa? Sa pagtuman, sa pagbuhat, sa pagsunod. Kung sa may sundon, kung wa kay instruction. Muna, importante kayo mga kaigsunan, you need to understand na lahi ning knowledge, lahi sa ning wisdom. So, ampo kitag wisdom. So, siguruha na nagbasa ka. Siguruha nga nagbasa ka. Kaya kung wa ka nagbasa, di ka tagag wisdom sa Ginoo. Alright? Awareness of life, brevity, should lead us to live wisely before God. Kung nakaibaw ka, nga muburay mo kinabuhi, mangayo dyan ka sa Ginoo wisdom, Lord. Kaya bang, mubo rabaya kaayo atong pagstay dito, kinanglan nakahanay na atong itinerary. Mao man ay guide nimo. Di ba, mo ato ka sa lugar, wa kay bawo sa buhaton dito. Pila ra ka adlaw dito, tulo. Unsa may imong buhaton dito, basta awa, matuog ra ka mga igsoon. It's a crazy thing to imagine mga igsoon. Nilarga ka anang lugar, unya nag stay kag hotel, unya natulog ra ka diha. Wa na lang ta ka nilarga, nangita na kag hotel, kung diin ka nagpuyo, matuog ka. Nasabta na to. Abot na kayo mga tao, yung ulan na, nagbuko hotel, yung pagkahuman, agabot dito, matuog ra sa hotel. Tipo, uy, naara ka sa room? Panabi ka sa laing lugar. See the place. Pareha na nato mga igsoon. Are you following? Kung wa ka kay baw, no? Naara ka diha.
Ara ka sa simbahan, kauman balay, uy, naay field. Nganong wa man ka sa field? Walang Ginoo nag-remind na to go. Look at the field. Kay diha ta gimanduan sa Ginoo, go. Uy, naun sa lingaw naman kay ka sa simbahan, ya pagkahuman, balay, ya kahuman simbahan. Oh, feeling nimo faithful kayo ka. Naminaw. Ay pa. Naama ka sa church, gisugo maka sa Ginoo paglakaw. Amo na di ka ma-enjoy sa imong Christian life, mga igsoon, kay wa ka kakitag adventure sa imong Christian life. Naa diha makita na to ang excitement sa adventure. Di ba? Yan ang wa makakita na. Why wisdom? You don't know how to apply what you have learned and heard. So kung saan pa kayo ingon, go and preach the gospel to every creature. So na, di mo ma-enjoy ang mga verses. It will guide us and it will help us to enjoy our life while staying in this world. Pero simba lagi ka. Wa may field. Simba, trabaho. Balay. Mura na imo ha. Simba na sad. Mura, sa may gamit ni mo simbahan. Nya madugay, nag-conflict man ang imong panahon, di sa tam simba. Hindi man pwede nimo i-erase nimo ang balay. Naagyan na ang balay. So balay, trabaho na lang ka. Balay, trabaho kay overtime. Simbahan, ayaw sa, waiting lang ka diha. Nawa na tao, wag yun tayo kalibutan yun. Mo man na, kay may value. Mahimong valuable ang church kung nakakita ka sa field. Because when you go to the field, you need power. Asa maka mag-charge? Diri. Asa magka mo receive og instruction, asa magka mo receive og kanang push nimo, diri. Diri nimo mga kaigsunan ihatag sa Ginoo ang himaya. Reporting na diri. So kung wala ka nakakita sa field, why value ang church para nimo? Pero kung nakasabot ka, nakita ka, nakay wisdom, nakita nimo tanan unsay plano sa Ginoo nimo, nakay eternal perspective. Uy, valuable kayong simbahan mo. Dako kaayo og kahimuan, dako kaayo og part ang church sa imong kinabuhi. Nasabtan na to igsoon. Amo na wisdom. Kinahanglan tag wisdom. Mubo ra kay ni atong kinabuhi, dapat mo nay mo lead. Kung nakaibaw ka, mubo ra, mo nay mo lead nimo to live wisely before God. Number 6 and last, the cry for mercy and favor. You need this? Na, mercy and favor. Kinahanglan ta ni 13 to 17, gisulti diha mga kaigsunan. Na, ingon diri sa Bible, return. O Lord, how long? Return. O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. Na ay mga kwan, hangyo ayaw, Lord, usba lang imo kasing-kasing, repent sa imuhang mga kapungot. Repent. Ingon sa verse 14, "Oh, satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days." Pangayuag yun ang mercy. Mga igsoon, kinatong kinabuhi, usay, ato ning gihumol sa pagpabadlong. Pag humana itong pagpabadlong, nagpakasala. Pag humag pagpakasala, nagpabadlong. Mo na yung magipuli-puli, pareha naman na. Mo na yung variation sa imong kinabuhi. Kung dili ka magpabadlong, magpakasala, niya maura gunagon. Naradiha ang kanang cycle sa imong kinabuhi. Tempa. O mo nang nabunalan ka sa Ginoo, pangayo ka hag mercy. Lord, tabangi ko. Lord, tabangi ko, mausab akong kinabuhi. Tabangi ko, Lord. Patilaw ako sa imong mercy o sa iyo early. Satisfy us early with thy mercy para naapay panahon sa pag-enjoy ni kinabuhi. Kay mubura lagi. Mubura. Verse 15, "Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil." Unsa man na pagkahimo na nga malipay ta. Only God can do that.
Mo na-appeal diri mga igsoon sa prayer ni Moses nga, Lord, make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us. No? And the years wherein we have seen evil. Make us glad. Makanahon na sa ni Apostol Paul nga, I take pleasure in my infirmities. No? Verse 16, let thy work appear unto thy servants and thy glory unto their children. Naadiha ang kalipay. Yes, naay problem mga igsoon, but kung nakasabot lang gyud ka sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, nakasabot lang gyud kag unsay gi-entrust sa Ginoo nimo karon sa atong panahon as a servant of the Lord, mga igsoon, makasabot jud ka, makakita ka sa buluhaton, magmalipayon jud ka. No? Sa tunga-tunga sa butan nato, problema man gyud ni kalibutan, sig asa nato tanawon? Patay diri, patay, disgrasya diri, disgrasya dito. Ingon na, no, mga pagpabadlong diri, pabadlong dito, makita na to mga igsoon. Ha, dato kayo ang kalibutan ana. Pero despite ana mga kaigsunan, malipay gihapon ka, joyful imong kinabuhi because you have seen the work of the Lord. Og imong gitrabaho ang buluhaton sa Ginoo. Mo na ang prayer diri, let thy work appear unto thy servants. Na pangutana, nakabaw ba ka unsay work nato karon isip mga membro simbahan? Isip part sa body ni Christ. Unsa may work nga gipatrabaho sa Ginoo? Nakaibaw ba ka? Have you seen it? Are you aware of that kind of work? Okay sa may pangitaon. Di juga kita mangita kag soul. Mangita tagtaw. Kay mo na makita na to. O sigurado, pag naitaw, naikalag. Amen. Kay mangita tag soul, asa man mga tao mo adto All Souls Day. Wala ba'y kalag dito? You should know, you should understand. Ngano naghatag man si Christ sa iyang kinabuhi. Ngano man nga iyamang gisugo ta sa paglakaw. So dapat makaibaw ta, gisugo ta paglakaw. Unsa may atong pangitaon? So dapat makasabot ta. Muna nga ang work, mga kaigsunan, mag-ampo kita, Lord, let me see your work. I am your servant. Kay kung wala ka kasabot, mga kaigsunan, awag yun ang imong kinabuhi, negatibo tanan. So dapat makakita ta, makasabot ta. So, ang pagutana, nakasabot ba ta? Gibuhat na ba? Muna, another question, mga kaigsunan. Kay mas grabe, biya na nakasabot ka, pero wala mo buhat ta. Dapat buhaton na to. Sa dihang gipakita ka, gipasabot ka, buhata para ang glory sa Ginoo maadto sa iyang mga kaanakan. Nga nagbuhat. Unsa may asa man gibutang sa Ginoo sa opportunity ba nato nga mag-glorify nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Fruit ra gyud. Fruit. You glorify God by bearing fruit. So di siya mag-glorify sa iyang mga anak kung wala ta kakita og kasabot sa buluhaton sa Ginoo. 17. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. If you see, if you understand, if you do the work of God, siya mo establish ana. Unsa may iyang i-establish kung wa kita? Unsa may iyang i-establish kung wa nimo gibuhat? Unsay iyang i-establish kung wa nimo gibutang imong kamot sa daro? Siya mo'y mo paligon, siya mo'y mo pastil ni mo diha. Then you can see the beauty of the Lord. Si David, more ginaig desire to be in the church, to be in the temple. Karon church man atoa. To be in the temple, to behold the beauty of God, and to inquire in His temple. So may reason, nganong ginahanglan sa inquiry? So that he could do it.
O ganun, ganong naamanta sa church? To inquire ba? To see the beauty of the Lord? No. Kung nakasabot ta sa atong buluhaton, mo na kung gingon ba, di kita mo miss sa mga instruction. Di yun nato pakyason nga makadungog ta. Pero kung wala kasabot, kaya imo, self-centered ka, ang imo na, basta nalang kwarta, Lord, tingnan lang kwarta, Lord, mabuhi na ko. Empa, na may reason nga nung gitagaan kag kwarta. It is not only that you will be able to buy what you need. Kay, given naman na, promise naman na sa Ginoo nga nagyud ka na. But, when God gives you earthly treasure, there must be something else. So, nakasabot ka na ako sa buluhaton. Okay. My earthly treasure, I will use this sa buluhaton sa Ginoo. Pero tanawa mga Kristohanon, pag nakakubot nag earthly treasure, naabay buluhaton sa Ginoo sa ilang utok. Di ba giangkon sa mga Kristohanon nga ako man para man sa akong kinabuhi. Tempa, ang imong kinabuhi, Ginoo bahala because even your want, He will provide. Amen. Pero He needs you to do what you need to do. With Him and through Him, He will provide. Just do the work of the Lord. Siya bahala sa imong panginahanglan. So kaya ba nato mo nahuna ingon ana nga klase nga concept mga igsoon? Kay kung mao na yung naon sa mga Kristohanon, magtubo ang simbahan nga tinuod na kasabot. We can see big churches, we can see a lot of people coming in, but don't have any idea ngano na sila diha. Ang ilang hunahuna, ang perspective nila mga igsoon, sama ra sa di pa sila luwas, manimba, pamilya, magkuyog simbahan, mura nagyapon og kanang Katoliko. Nga walay misyon. No, nagsimba. Dagkong simbahan, magsimba. Pero pila kabuk diha nag-disciple, pila kabuk diha na nag-engage ang ilang utok og kasing-kasing nga mamunga. Pila kabuk. Mara Ginoo, di gyud ma-deceive og numbers. Dara kapait. Gamay na, wa pay laborer. Hello? Mara importante mga kaigsunan. It doesn't matter how small. Nagsugod ang Ginoo og 12. Tanaw sa outcome. Because they gather disciples. They don't gather people. They gather disciples. Mauna exactly atong buhaton. You need to have wisdom. You need to understand the work of the Lord. And you can see the beauty of God. Mag-glorify nato ang Ginoo. Pinaagi naman sa pagpamunga. So mag-glorify yun nato ang Ginoo. But if you miss this opportunity, ang imong kinabuhi, mga igsoon, mubo ra na. Basig igabot na nimo dito sa hapit na ka sa finish line, diha pa ka realize nga wa day kinahimo. Naliman ka, perting daga na nimo mga igsoon. Ikaw na yung mauna. Wa bilay ka na lista. Wa man day ka nagpa-register. Mga Kristohanon, nagtuog ka nga, panalanginan ka, gisikag simba, ay mong dagan, lahi ba? Wala man ka nalistas panalangin. Kaya ang nalistas panalangin, kato naman nabunga, namunga ba, namunga. Nalista naman dahil ka sa libros kinabuhi. Kinaluwas ka. Pero wala ka nalista sa mga reward. Kaya nga naman, wala man ka nangalagad. Kunya, expect ka mga igsoon nga, panalanginan ka sa Ginoo. No, igabot na naman, tiguwag na ka, wala kay kusog, dito pa ka, hindi ko panalanginis, Ginoo, dito pa ka-realize, wala magyaday ko ng alaga di ay. Kung nalimad ka na, perti na nimong dagan, perti na nimong paningkamot, mga igsoon, nangaway pa ka sa agianan, pag-abot na nimo dito, wala mo ka sa listahan sa mga intrante.
No, sa yung pangaway, makadaog ka? Wa man kay labot. Anong nidagan man ka? Di ba? So ang pagpalista nato mga igsoon sa reward, pagpamunga gyud discipleship. Pero igora man ka na save, igora ka na baptized, wa na ka nag-disciple. Aw langit gapon ka. Di man nabawion si Ginoo ang kaluwasan. Pero mao lagi, there is a wording for the winners. How can you win if you don't run the race? Now, to run the race, you need to be enlisted. Pangalagad sa Ginoo. See the work of the Lord and put yourself in with your heart. With your heart, mga kaigsunan. So never miss this. Nindot kayo nga opportunity. God's mercy brings joy. His favor brings beauty. And His blessing establishes our labor. Ang mercy sa Ginoo nadawat na nato. Mo na malipayon ta. Ayaw tuguting mo fade na siya. Kaya makapa-fade sa imong joy. Di ba? Sa dan laluwas ka, luwas na ka, sigurado na ka malagit. Naguol mo? O nalipay mo? Kana nga kalipay nimo, mo fade away na siya kung dili nimo i-maintain imong Christian life. So ang mercy sa Ginoo naghatag natong kaluwasan, naghatag natong joy. Ang iyang favor, mga igsoon, naghatag natong beauty. Ninindot atong kinabuhi because of God's favor. Ayaw jud ina ninindot imong kinabuhi kay may laki ka. Ang kunon dahil nimong glory. Ang kunon nimong kwan nga ikaw may hinungdan nganong ninindot imong kinabuhi. Ayaw jud. Because of His favor. Kanang nakaangkon ta og nindot nga panginabuhi, nakaangkon ta og mga nindot nga kanang kayamanan aning kalibutan, that is God's favor. Ayaw ko na nga may magugugod. Kamao magugko. Kay once na mo believe na kasi maggugalingon mga kaigsunan, you cannot give the glory to God. Manong bisag unsa pa ta kay may lucky, sa unsa gibuhat nato mga igsoon, sa pamaba, sa kana skills nato, kanang paglihok-lihok, it is all God's favor. We are all empty. Sa diyang nisud ta ning kalibutan na empty ta. Nakasabot ta mga igsoon, kung wala na gi-allow sa Ginoo nga makabaw ka ana, di ka kibaw. Ya, bugiro kay ta nga may kay ta ani. Kinsa day ga create anay mong utok. What you kay kwan? What you kay pag kwan diha kanang pag kwan bitaw pagpahibaw nga wa pa ko tagais Ginoo utok. Di ko kasabot. Di rin mo ma-recognize ang Ginoo nga siya ay nag-create nimo. Ang imo na nga may kay ka. Manabantayan gyud nato ni ato mga inistoryahan. Kana may kay ko ana. Nga isun manglimbawt balihibon nato ana. Ngano man, it is God's favor. When everything that you're able to do, Lord, salamat kaayo. You have given me favor to know how to do this. Give all the glory to God. Ayaw jug hakpa mga igsoon. Yan yung, di pala tungod ako. Di ko ni may tabo. Kahambugiro anang tawhana. It is God's favor. Kanong nahitabo ni tanan. Di ba? O niya, ang iyang panalangin. So, di lang kay favor, mercy, favor, blessing pa jud. Mao'y ga-establish sa atong labor. Mao na nga, whatever we receive from the Lord, it is only a tool to strengthen what we do. It is not life. It is a tool to strengthen what we do. Nakasabot ha? We need all these three. Mercy, favor, and blessing. Everything is the Lord's. Wala tayo maangkon ani mga igsoon kung dili gitugod sa Ginoo. So pasalamat ta, we need to live with eternal perspective. Ayaw sugot nga tawhanon ra kayo ka magtan-aw sa imong kinabuhi. Tawhanon ra kayo imong pamaagi. Always follow. Ang mga Kristiyano, dako kay problema,
Ni follow sila, nakadungong sila sa ilang pastor. Yung pagkahuman, sa dihang naglagyo na sa pastor, siya na siya, wala, nakalimot na. Nakalimot na, kaya nga naman, tao naman na sa pastor, tinuon lagi, wala mo kuningon nga di ko tao. Pero di sa ko tao-tao diri. Di magay ka tao-tao, mabitong gi-instruksyonan ka. Pero mi ang instruction din gikan. Kung unsay reason nga nang naa ako diri. Unsay reason nga nang naa ka diha. So kung naa ako diri, naa ka diha, nagyo ni rason. Kaya kana pagpangalagan is favor. Kana pakiton tag opportunity to put our wealth, to put our time, to put our effort. That is favor. Kay buluhaton ko na si Ginoo. Mga igsoon, that is the highest favor that we can have in this world. Kana makaduta something sa buluhaton si Ginoo. Di ba? Ngayon nga, ganita ni mo simbahan, may aircon. Ako ning pabutangag aircon. Ato na kung pastor, mo okay ba ka pastor? Mo palit kog aircon. Aircon na to. Oh. Oh, way internet ang church. Taunan na kog internet pastor, ako'y bayad monthly. Induta ng mga membro yung nanaw, nakasabot ba? Tanawan ninyo ba? Asa man dapit? O, pag naibuluhaton sa simbahan, give time. Because that is favor nga ihatag sa Ginoo nimo. Imo kamot, Lord, strengthen my hands. Use this. Nga nara by requirement ang Ginoo diha. Get right usa before ka magbutang og brick. Ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Dapat insakto imong motive, insakto imong kasing-kasing. So yun anak ka precious ug ka delicate ang buluhaton sa Ginoo. So put your life na insakto imong kasing-kasing. Amen? Kasabot ani? Eternal perspective, mga igsoon. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for the blessing that you have given to us this morning. I pray that you will help us, Lord, to remember kung sa imong gitudlo namo today. Help us, dear God, nga ma-apply namo kung unsa may among nakatunan karon. So we need wisdom in order to do that. And I pray, Lord, that you will use your people according sa imuhang guidance. Let them do it. And I pray, dear God, na dili ka namo i-betray. Kay daghan na kayong higayon sa kinabuhi sa mga believers nga na-betrayed ka. O daghan pa nga mga betrayals ang mahitabo. Kung dili makaamgo ang imong mga anak, Lord, hilabi na sa kamubo sa among panahon aning kalibutan na. O unsa ka maalamon nga hibaw-an gyud nimo tanan tanang dagan sa among kinabuhi, among mga plano, desire, ang among mga gustong buhaton sa imong buluhaton o dili gusto, nakita na nimo tanan, Lord, ang mga motibo namo, nakita nimo tanan. So please help us, Lord, nga mag-amping ni, help us to number our days so that we may apply your wisdom. Thank you, dear God. And continue to guide us this day, Lord, as we serve you for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.